Sumuko at nagpiyansa kahapon ang nagpakilalang hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Matobato para sa kasong frustrated murder. Narito ang unang balita ni Rafi Tima. Biglaan ang pagpapakita ni Edgar Matobato sa Manila Police District Headquarters. Voluntaryo siyang sumuko para sa kasong frustrated murder na isinampa ng isang Abeto Salcedo Jr. sa Digos City Regional Trial Court sa Davao del Sur. Sa MPD, sumailalim ang nagpakilalang hitman ng Davao Death Squad sa booking procedure. Dumaan sa medical check-up at kinunan ng mugshot. Dahil bailable ang kaso, agad binayaran ng kanyang kampo ang 200,000 pisong piyansa. Ang 100,000 piso ay galing daw sa kanya naipon para sana sa kanyang pagpapaopera, habang ang nalalabing 100,000 piso ay nanggaling umano sa tulong ng iba't ibang tao. Dumating ang kanyang release order at agad siyang pinalaya. So hindi talaga totoo yun? Oo, hindi totoo yan, sir. Na-expect mo ba na may... Sa Maynila, sir. Na-expect mo ba na marami pang ganitong kaso sa'yo? Oo, sir, oo. May pangkuhan nila sa akin yan. Oo. Pero handa ka na. Oo, handa na ako, sir. Handa na ako. Mabilis siyang inilabas ng kanyang mga security escort na mula kay Senador Antonio Trillanes IV. Ayon sa abogado ni Matobato, harassment case lang ito sa kanyang kliyente. Nang mangyari raw kasi ang sinasabi ng complainant na ambush noong 2014, nasa ilalim na ng Witness Protection Program si Matobato. Hindi man lang nga binanggit sa resolution ng city prosecutor na meron akong sinumite na WPP certification. Sa isip-isip ko, malinaw na talagang gusto lang nila na bilisan ang kaso para ma-issuehan ng warrant of arrest para mahuli si Matobato. Ngayon at nakapag-bail na si Matobato, pinaghahanda naman nila ang kasong isinampa ng NBI tungkol sa Sally Macdum kidnapping case. Wala rin kasing itong piyansa. Ang takot ng kampo ni Matobato, oras na siya ay makulong, delikado ang kanyang buhay. Palagi nasa isip namin yung threat na yun. Kasi alam naman natin na si Pangulong Duterte ay talagang maraming pinatay. Isa na dyan, si Jun Pala. So hindi malayo, hindi malaking posibilidad na patayin rin si Matobato para mapatahimik. Pero hinahanda rin daw ni Atty. Sabio ang kasong isasampa naman niya laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa Netherlands. Sa katapusan ng buwan, personal daw siya magtutungo sa ICC sa The Hague para isampa ang kasong crimes against humanity. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay ng planong pagsasampa ng kampo ni Edgar Matobato ng kasong crimes against humanity kay Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court.